bagong series na ating pag-aaralan, Being Jesus Online. Kasi tayo ay nasa panahon ng social media. Sa ganon, gumagamit man tayo ng social media, hindi tayo matulad sa iba na kung ano-ano lang gusto i-post. Na to the point, nagiging questionable yung pagkatao niya, or at the same time, nagiging questionable din tuloy yung pagiging Kristiyano. Kasi pag na-post mo yan at meron na nakakita, that's it. Iba kasi nagsisisi, di ba? Bisa meron ipopost, mamaya wala na. No, sa kanya nilang na-realize, teka, mukhang mali yata yung pinost ko. Yung iba naman, wala lang. Di ba? Hayaan lang niya doon hanggang sa maraming makakita. Minsan lumipas na isang taon, yung pinost niya about doon sa galit niya sa isang tao, after 1 year, maayos na sila, nandun pa rin. Hindi ba nadidelete naman yun, di ba? No? Hopefully, may mga gumagawa na. Ayan, okay na kami ulit, i-delete ko na yung post ko kahapon. Dapat ganun. Minsan kasi nakakalimutan na, nandun lang. Diba? So, titignan natin ano yung biblical wisdom for a wired world. Sabi nga nila, WWW, Weird Wide World. Napaka-weird ng mundo ang ginagalawa natin. Ngayon, ang unang tanong, para mabuhay muna yung ating discussion, kasi ito kasing social media, bago lang siya, no? Ito yung latest trend ngayon, yung social media. Ano ba yung mga klase ng social media meron ngayon? Elsa? Twitter, ano pa? Facebook, Instagram. Tapos yung circle ngayon, hindi naman masyadong umuuso yung Google Plus, ano? Pero bago yun, ngayon, yun yung ngayon. Pero, ang unang tanong, so much has changed in the last 25 years. So, 2015 minus 25 years, ilan? 1990, ano? Sino yung mga hindi pa pinapanganak noong 1990? Wow, kailan ka ba pinanganak, Leslie? 92 po. No, jadid pala ito isang to. 90 ako pinasal. So, bago si Cyrus ang pinaka-bagong edition, tapos niya si Leslie na. Si Cyrus, ano siya? 2013, 2014? 2013, si, grabe, tapos si Leslie, 1992. Imagine that. 1992. So, doon sa 25 years na yon, maraming nabago. Sa inyo, sa experience ng mga umabot sa 1990 hanggang 2015, ano yung sa tingin ninyo yung mga major changes na nangyari sa mundo? Everything, technology. Kasi, nung time sa college ako that time usong-uso yung Yahoo Messenger that time. 1990s? Mga 19 ano yan? Oh, sabagay, sakop yan. 1990s hanggang 2000s. Kasi yun ang pinaka-means ng chat-chat noon kaya nauso yung mga chat room Friendster. Friendster. Yan. Friendster din. Oh? 97. Friendster lang mauna-una. Friendster nagsimula ng chat room. Chatting room na. Chat room, ano? Noon yata, DOSPE. Oo, MS-DOS pa noon. Kailan lang yung Windows 95? 1995. Wala pang Windows. Oo. Diba? Ano pa, bukod doon? Yung gadgets, yung cellphone, noon analog yung single line. Yeah. Dati analog, ngayon digital na. Kung ang cellphone mo noon may composer, high-tech na high-tech mo. Composer May sa kamay. radio na. Iba yung May walkie-talkie, ano? Radio. Yung cellphone na may radio? Beeper pa nun. Yan, beeper. Nung araw may beeper, easy call, pocket bell, no? Yan. So ano pa yung mga changes? 1990 hanggang sa panahon natin. Mga batang po may- yan ng sa social media. maghanap ng internet cafe. Ngayon ang dami na. Oo nga, dati, di ba, patok na patok yung mga internet cafe, ano? Mahirap pa kasi ang telephone line. Yung pang isa. Ilan lang. Noon, naalala ko noon, matagal bago ka malagyan ng linya ng telepono, 10 years ka ng Saka may party line. Oo, ayun. Party line. May ka-party line. party line. Tapos yung telepono noon, di ganun. Kaya pag binigyan mo ng telepono ng ganun yung mga bata, hindi niya alam kung ano gagawin niya dun Baka mabali pa yung daliri niya sa kaikot na ganun So ano pa yung mga major changes from 1990 hanggang 2015? Kung
cellphone, kuya, ang mga bata talagang pupunta sa library para mag-search. Hindi, nasa ano na lang. Sa media po yan. Okay, sa mga library. entertainment, sa TV na lang, dati ang pinapanood, mga Bible, Superbook, Superbook, Flying wala, House. iba na. Dalawa ng asawa. Biglang napunta doon. Hindi, wala na. Mula sa panonood ng Superbook, bilang naging dalawang asawa. Kasi kaya yung changes ng media, hindi na kasi nagpo-focus dun sa level ng paano. Naiba na actually yung tema ng Kala ko mula sa Superbook, Voltron, yung iba. nawala actually yung Okay. Ano pa? Dati usong-uso yung brick game, di ba? Tetris, brick game. Of course, nauna na yung Game & Watch. Sa beeper, Uishi, yung parang maliit na nilalaro na parang pinapakain. Tamagotchi. Tamagotchi. Tamagotchi, mga virtual pet. Oo, na pinapakain mo siya, pinapatulog. Hindi ko masakyan yan actually. Hindi ko masakyan. kapakain. Ano pa? 1990 hanggang 2015, ano yung mga major changes? Sa damit, wala masyado eh. No? Wala masyado, no? Kailangan Kinabay. loose. Ha? Ngayon, fit. Loose noon, ngayon fit. Ano pa? Dati fit. Ngayon, loose naging. Sa Tapos, social, tawag dito, kasi mga batang 90s po. Mga, yung sa, ano tawag dito, sa mga sa labas, sa paglalaro, dati sa labas kayo naglalaro, patintero, habulan. Ngayon na, sa loob na indoor na lahat yung Sungka na lang, social, laste. through, tawag dito, iPad. electronics. 1990s talaga. iPad paper pa. TikTok to, di ba? Yan, ano pa? Ikaw kaya, Sa Benny? amin kasi doon sa probinsya namin sa atong kaya kami padala ng sulat. Kadalasan puro mga Yan, telegrama. Telegrama. Dito ako, now. Di ba? Oo nga na, telegrama. Hindi ko na rin naranasan yan eh. Pero yung mail, yes. Pero yung telegrama, hindi ko naranasan. Oo nga, nung araw, ganyan, ano? Ano pa, paano pa yung pagkakaiba? Sa buhok ba, may pinagkaiba ang mga tao ng araw ngayon? O baka numipis lang ngayon, pero noon makapal. Ang buhok naman, pag ganun-ganun lang eh, no? Pabalik-balik lang. O, sa fashion. Yung go-go boots na uso nung 1960s na hanggang dito, ayun, bumabalik na naman, di ba? No? Especially lagi nagbabahay. 90s, uso yung mga boy band. Ikat yun. Boy band. Boy bands, ano? Yeah, oo nga naman. Backstreet Boys. Dati grabe sila noon eh. Dami nun. Oh, Boyzone, di ba? Yan, mga yan. Ano pa? Siguro sa point po kuya, yung medyo malalim na to, sa moralidad. Okay, paano yung brother? Kasi ito natandaan ko nung bata kami, sa TV, o sa pagkain, kailangan seryoso sa pagkain, walang, sa amin kasi ganun lang. Ganun po, walang kwentuhan. Puro ganun lang ang tunog dapat. Stricto kasi yung tatay ko. Tapos, halimbawa, kami nun, nung bata pa kami, pag nanonood kami ng TV, pag mayroong kissing scene, bawal nanonood ng mga bata. So yun, ngayon, open na lahat yung... Manood ka! Accessible na lahat yung mga ganun na bagay. Oo nga naman. Sa mismong media. Sa media. So ano pa? Ikaw kaya Arman, ito talagang batang 90s to eh. Ako kasi late 90s ako eh. Ha? May aircon na. Oo nga yung mga jeep ano. Dati patok. Ngayon hindi na. Oo nga. Maraming changes. Hindi lang siguro natin ma-recall lahat. Ako, isa sa ang naalala ko sa yung EDSA, pag pumapasok ako ng trabaho sa Toyota Show, kasi Pasig kami, tapos sa Shaw Boulevard, nandun yung Toyota Shaw Boulevard. Pag binabaybay yung Shaw Boulevard papunta dun sa Toyota, gandang-ganda ako sa EDSA nun eh. Kasi ang lawak-lawak, tapos kung umaga, yung tama ng araw nandyan. Kitang-kita mo yung EDSA Central dito, tapos dito naman yung Shangri-La Plaza. Tapos, yung abot ng tanaw mo malayo, lagpasan ng ganda hanggang sa hindi mo na makita. Kasi wala pang MRT eh. Maliwanag yun, hindi ko makakalimutan yun eh.
yung bang kahit nag-uunahan sa pagsakay sa bus o sa jeep, masarap yung feeling kasi maluwag eh. Tapos hindi malagkit masyado yung hangin sa gawa ng usok or what. Yung hindi ko makakalimutan din yung tama ng araw maganda. Yung pagkaka-illuminate niya dun sa paligid, ang ganda-ganda niyang tingnan. Unlike ngayon, pag umuwi ako ng Pilipinas, papunta kami ng somewhere, papunta doon, pangit talaga, pangit. Yun ang masasabi ko lang, pangit-pangit. Oh. Luma, bulok, mabaho, masikip. Yun ang nakita ko ngayon, malaking pagkakaiba nung araw. No? Sa itsura ng Manila, yun ang masasabi ko. Noong 1990s at least, nakita ko magandang Manila. But now, no. It's not. Oh, wala. Saka nung araw, medyo maluwag pa eh. Hindi pa masyadong congested. Pero congested na yun, 1990s. Pero compared ngayon, super congested. Di ba may nag-trend na picture sa Facebook na aerial footage ng Pasig ata yun? Talagang puno ng bubong eh. Yung ilog lang ang makikita mong space eh. Oo, yung area, yung kahabaan na yan. Oo. Kung saan merong nandun yung ilog, nandyan lahat yan eh. Mga yan. Sisiksikan dun. Sa kanila, 1990s yata, maganda pa ang Cubao nung araw eh. Yung pampasyalan namin nun eh. Batang paslit pa ako nun eh, mga 1990s. Oo. Tuntua ako sa Fiesta Carnival. Di ba, Kuya Arman? Maganda yung... Ano po tayo? Yung Alimol, di ba? Yung Alimol. Yung pasyalan talaga yan eh. That time, wala pang IMAX sa mga sinihan. Wala pa. May mga pa ata, double show pa ata noon eh. Dalawang Fernando po Jr. yung makakanood. Dagat pa ang Mall of Asia. Dagat pa yung Mall of Asia. Di ba? Maraming pagkakaiba ng araw. Tapos, makakakain ka pa ng binatog kasi, tiwala ka pa sa mga nagtitinda eh. Sa rin ko sa transportation, noon, sa mga 90s, mas patok yung sumasakay ng mga barko eh. Ngayon, plano na eh. Kaya yung barko ngayon, masyadong nadidihado pagdating sa transportation business. Especially after nung MB Doña Paz. 1990s ba yun? 80s ba yun? Sunod-sunod kasi yan eh. Doña Paz. Princess of the Orient. 90s yun. 90s. Princess of the Orient. Ngayon kasi, aeroplano at saka barko, halos kukunti ng diferensya eh. Oo nga. Magkalapit na. Oo. Mataas na rin. Barko? Yan. So, isipin pa natin, maraming changes nung 1990s hanggang sa panahon natin ngayon. Even here in Riyadh, sino ba yung mga 1990s nandito na sa Riyadh? Sa Saudi Arabia? Kuya Alan, nandito ka na ba nun? Batang paslit ka pa yata nun? Hindi ba? 22. Wow, alam mo, bagets na bagets. Malaki ba pinagkaiba ng Riyadh noong 1990s ngayon? Plain lang dito, plain. Wala pang mga building. Parang Lakaya lang the best. At saka Shola. Shola. At saka Euro Sitin. Marche. Yung sitin. Mga sikat yan. Oo nga. So, maging dito, ganun din. So, maraming changes tayo na pag-usapan. Ngayon pa man, people now, sa communication, communicate via Twitter rather than letter. Diba? Wala akong Twitter account eh. Hindi ko feel. Hindi ko kailangan ng Twitter. Kahit sikat na sikat yan, wala akong Twitter. Pero maraming tao, ginagamit ang Twitter kaysa sa letter. Kasi nga naman, magpapadala kang letter ngayon bago makarating, di ba? Saka meron pa ba nagde-deliver? Meron pa naman, di ba? Meron pa naman. Yan, siyempre, super bagal na yun. Kung babalik ka dun sa 7 days bago makarating sa Pilipinas, yung sulat mo. Tapos 7 days para makabalik. Yan, mga bill na lang ata eh. Mga bills. Mga bill na lang. Yan, mga documents, kahit paano. Card? Pero kung Mga cards. bihira na yung mga personal na mga... Wala na. Kasi may messenger na. Marami na eh. Marami na eh. Feeling sad. Alam niyo na kaagad, around the world. So, ano pa? People spend more time on Facebook than in face-to-face conversations. Di ba lagi natin sinasabi yung bang napaka-annoying na tayo magkakasama, tapos ang kaharap mo yung ano mo pa rin. No? Sabi nga nila, ang dami mong kaibigan, pero ang tanong, kaibigan mo pa talaga yan. Hindi naman common nilike, iba nga like nang like eh. Ito na naman, like, pero nilalike naman niya. Pero naunsamin na siya dun sa mga pinopost mo, pero nilalike pa rin naman. Kaya feeling mo ngayon, buti pa siya nilalike niya. Friend talaga kami, friend. Nakasimangot nga, bang nilalike niya yung post mo eh. Naunsamin na siya kumbaga eh.
Ako personally, ito yung nakikita ko ngayon sa mga tao. Laging merong two sides of the coin eh. Yes, malaking tulong ang Facebook at the same time. Yung natural na pakikipagkapwa-tao, naboblur na yun eh. Blurred na siya. Kaya hindi mo masasabing, kunyari, 200 ang friends mo sa Facebook. Hindi mo masasabing 200 friends mo talaga yan. No. Hindi talaga. Pati yung meaning ng pagiging friend, iba na eh. Dati pag friend, talagang kasi merong kayong dalawa, may mutual kayong pagkakaintindihan. No? Ha? May relationship, kilala mo talaga. It takes time bago mo siya talaga naging kaibigan. Ngayon, just one click. Ay, mutual friend niya si add ko rin siya as friend. Di ba? Nagkaroon ng Facebook kaso nawala yung face-to-face conversations. Na kaya nga minsan, di ba, kung meron akong gustong sabihin kay Kit, imbis na sabihin ko sa kanya, ipopost ko pa. Yung mga tao talaga dyan. Yung mga ganun ba? Yung mga patutsada na nanatawag. Pwede namang sabihin na lang diretso kay Kuya Kit. Di ba? Kung saan papadadaanin. Kaya kayong lahat malalaman nun, sino kaya yun? Yung pinapatamaan ni Kuya Eric. No? Sino kaya siya? Yan. Yun ang nagiging ngayon, resulta. At, no one drops off film for developing anymore. Di ba? Yung araw ganyan eh. Di ba? Yung excited ka talaga eh. Saka bago mo, pindutin, dali nyo, ayusin, di ba? Ang dami exposed. Pag merong nasayang, galit ka. Mahalaga. Bawat isa mahalaga. Ilan na yan eh. Bibilangin mo to. Yan ba extra yun, di ba? Yung excitement ba na, sabi, bibigay mo yung film, di ba? Kailan po yan, mama? Balikan niyo bukas. Ang tagal naman. Gusto ko na makita ang picture. Di ba? Ngayon kasi hindi na JPEG na siya, makikita mo na kaagad. Hindi nga JPEG eh. Tama, JPEG. Nasa screen mo na siya, di ba? Digital. So yung excitement, nung wini-wait mo yung pagde-develop, nawala na rin. Pati yung amoy ng, di ba, ng solvent. Ginagamit sa, di ba? Yan. Yung kinis, tapos gusto mo kapag may texture, yung picture, may texture siya. Medyo mahal yung ganun eh. No, medyo mahal. So wala na rin yan, wala na. People share life one picture at a time on Instagram. About to eat. Di ba ganun yun eh. Umu-order ng food, nakapila ko, tapos kinukuha ang food, tapos lalagay sa lamesa, nakapatong na sa lamesa ang food, tapos habang kumakain pa, ganun ang mga tao ngayon eh. Lahat na lang nang nangyayari, nakapicture eh. Di ba? Busog na busog sa sarap. Yan. Tayo, alam ko, karamihan sa pictures na natin nakapost sa hapagkainan. Hindi ibig sabihin, puro kain naman ang buhay natin, di ba? Kaso doon tayo nagkakaipon kasi eh. Kasi minsan mapapansin mo, wala namang pinusto, kundi puro pagkain, lagi nasa pagkain. Kasi yun yung mga time kasi nagkakaipon yung mga tao, di ba? Kasi ako kong plato sa kapagkara. Hindi ko Oo nga. Kaya sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan kumustahin, ikaw ang kumusta na buhay niya eh. Kasi kitang-kita mo na yung buhay niya sa Instagram, saka sa Facebook eh. 'Di ba? Kita mo na lahat. Kaya pala pag nakita kayo, alam niyo na lahat, kaya wala nang kumustahan. Nagtaka pa. Paano mo nalaman? Magnanakaw ka, susubaybayan ka na lang. Oo. Alis na pala sila. Okay. Oo nga eh. Papasok diba? I'm so sad, paalis si Hubby. 2 years na namang mawawala. Kami na naman ng mga batang may iwan. Kami. Yung mga magnanakaw ngayon, ayos to ah. Kaya nga lahat eh. Nagpalit kami ng lock ng bahay. Lahat na lang nilagay eh. Kaya kami ni Joy, nag-uusap kami dyan eh. Kung mapapansin ninyo, si Joy, nung habang nandito siya, kahit marami kami picture, hindi siya nag-post ng picture. Sa kapitbahay namin, ayaw niya paalam. Nagtaka na lang yung kapitbahay namin eh. Hindi ko nakikita yung mami ninyo. Siguro pumunta sa Saudi yun, I mean, napansin din na kapitbahay. Pero at least hindi naman pinagsigawan na, nga pala Mare, magsa-Saudi lang ako ha. 1 month lang. Hindi ganoon. Hindi ganoon. Kasi why? Security. Kasi may iwan yung mga bata eh. Hindi lamang yun. Kung sabihin natin, yung mami, puro babae naman sila ron. Diba? So, be wise. Hindi lahat pinopost. Kasi pinapadali natin yung trabaho ng mga masasamang tao actually. Yung mga gustong manira ng buhay, pinapadali natin. So anyway, ilan lang yan yung mga sinabi ninyo, tapos ito, yan yung mga changes.
in the last 25 years. Gayunpaman, nasa introduction lang tayo ha, kaya hindi gaano kahabaan to. Mga 10 lang siya, slides. So, much has changed but much has changed but much has stayed the same. Maraming nagbago, marami rin namang nanatili. Sa tingin niyo, ano yung mga nanatili nga pala? Yung bang mula 1990 hanggang ngayon yung pa rin? Ang edad, siyempre, hindi. 25 years din pinag-uusapan doon. Yung itsura, hindi rin. Yung buhok, hindi rin, siyempre. Ba't ba meron nagre-react dyan pag sinabing buhok? Ano yun sa tingin ninyo? Yung ngipin, sige ngipin na lang, ngipin. Yung ngipin hindi rin nag-stay the same, di ba? So ano yung sa tingin ninyo mga nag-stay the same naman? Kanina yung nagbago ngayon yung hindi nagbago. Corruption, yung nga naman. Oo nga, hindi nga pala, nagbago siya. Mas lumala. Ano pa? Yung hindi nagbago talaga, yun, as much as, give and take, the same siya. Hindi halos nagbago. In general, lahat. Ano yun, brother? Kahirapan. Yung kahirapan, nga naman. Totoo yung corruption equals kahirapan. Okay, ano pa? Ayun, nabanggit ko yung di morality no? Ha? Faith? Hindi nagbago. Kumbaga, kung gabutil ng mustasa yung faith niya noong 1990, hanggang ngayon, gabutil pa rin ng mustasa. Oo nga naman. Mas marami nag-choke dun sa faith niya, no? Oo nga naman. At marami pang iba. Ano yung pwede natin gawing example bukod sa mga sinabi ninyo patungkol sa mga nag-stay the same? Una, communication is still difficult. Sa kabila ng meron ng Twitter, meron ng mobile phone, meron ng Instagram, meron ng Facebook, andyan na lahat, one click na lang, but still, yung pakikipag-usap sa kapwa-tao, ganun pa rin siya. Sa mga parents na nga lang, di ba? Yung bang tayo ba, alaga nating tawag-tawagan mo ng mga parents natin, samantalang one click lang naman yun. Libre na nga ngayon kung meron kang internet sa bahay, meron kang Facebook Messenger, tapos meron ka namang kapatid na nandun kasama ng parents mo na meron naman siyang cellphone. Natatawag-tawagan ba yung mga matatanda? Kumusta sila? Yung mismong pamilya natin, yung mga kapatid natin, yung mga kaibigan, especially mga loved ones, naging madali nga ba? Kung mahirap noon ang communication, ngayon nga ba naging madali ang communication? Maaring yung means of communication dumami. Pero yung mismong pakikipag-communicate, dun pa rin hirap ang tao. Diba, kaaway mo na nga siya noong 1990s hindi ko nga alam kung saan siya nagpunta kaya hindi ko masabi yung nga dapat kong sabihin. Saka na lang siguro kapag madali na ang communication. Tapos ngayong one click na nga lang ang communication, hindi mo pa rin magawa. Diba? Titext ko na ba? Diba? Minsan, ganun text mo na nga lang nag-compose ka na No? Ha? Isasend mo na lang, diba? Luto na ang tinola. Yung mga ganun, hindi mo pa masabi. Baka kung ano na naman sabihin to, sabihin maasim na naman yung tinola. Or, hindi ba yung pakikipag-usap, madali ba siya? Marami yung means, pero yung mismong pakikipag-usap, hirap na hirap ang tao hanggang ngayon. Andun pa rin yung tinatawag na pakiramdaman system. Minsan doon ka magtataka no? Meron ako narinig, actually, I think totoo Di ba sabi nila yung mga babae raw, mga masasalita, mga babae. Di ba? Pero sabi nila, hindi ang mga lalaki mas masasalita pag nalasing. Walang ginawa kundi pagsalita. Nag-i-English pa. At nag-i-English pa, di ba? Kumakanta, no? Parang ngayon, hugot nila. Hugutan sila. Watch your makawan sa rules. That's where friends are for. Ako yung totoo yun. Mapapansin ko yun, tatahimik. Pero pag nalasing walang tigil naman ng bibig sa kasasalita. No? Yung iba, nagiging emotional. Battered husband ako, pare. Saka nagtapat na. Battered husband.
makakilala pag nalalaki. Oh, yeah. Di ba? So, isa to sa example ng mga bagay na noon mahirap, hanggang ngayon hindi nagbago, difficult pa rin. Communication. Talagang yung barrier yun ang mahirap tanggalin ng tao yung barrier na tinatawag. Ano pa? Relationships still take work. Kung wino-work out ang relationships nung araw, hindi nagbago yun. Hanggang ngayon, wino-work out pa rin ang relationships. Pero ako, personal ko lang, malaki advantage sa relationship nung nung nag-spend talaga kayo ng time to know each other. Hindi ba yung tipong online lang kayo nakakilala? No? Hindi ko sinasabing yung mga sa online nagkakilala at nagkatuluyan, fake. Hindi ko sinasabing gano'n. Pero malaki kasi advantage yung talaga nakakilala kayo Merong acquaintanceship. Marami. Ha? Maraming fake. Mas maraming fake, Oo nga Ang daling magdrama, actually. Yung kausap mo lang, harapan, nakakausap mo. Fake pa rin minsan. Yung mga panunuyo. Mas lalo na dun sa online. Online. Lalalike niya, no? Tapos sasabihin niyo, kung meron 1 million likes, 1 million likes ang gagawin ko sa pinost mo. Di ba? Yung mga ganun pambobola ba na hindi maintindihan? Di ba? So, relationships still take work. Pino-work out ang relationship, syempre. At alam nating lahat yan. And, of course, followers of Jesus have a mission to share God's love, mercy, grace, wherever they go, even online. Noong araw, hanggang ngayon, yan pa rin talaga ang ministry ng mga believers. Yun nga lang ngayon, kahit papaano, meron na tayong mga means na online. Ha? Mas napapadali. Ngayon pa man, hindi tayo dapat tumitigil sa mga online lamang na mga pagsashare ng word. Kasi merong choice yung tao para isnabin yan Iba pa rin yung talagang inupuan mo sa tinabihan mo, di ba? At nag-usap kayo about the Word of God. Kasi meron talagang proper communication dun Samantalang sa online kasi sino na nilike lang niya. Di ba? Nakita niyo, nag-post ka ng gospel word, like, tapos scroll na kaagad. Madali kasi mag-like So again, maganda yon nagpo-post tayo ng mga word of God sa online, pero iba pa rin talaga yung impact, yung lasting impact nung personal evangelism o interaction. Even Jesus Christ himself, di ba? Oo. Reason kung bakit gusto niya talaga magkakaroon ng magkakausap siya ng kanyang anak. Yan. Kaya nyo sa'yo, yung pinopost mo kuya. Pag kinontinue mo na, isang di pa lang. Ay, daily bread? Hindi lang masabi nila lang. Hopefully, meron nagbabasa. Ako binabasa ko. Mabubag lang. Ako kasi morning ko na yan devotion ko na yun. Tsaka nakaka-relate kasi ako dun May kinalaman siya sa maghapon. Actually, kuya, maganda yung maganda yung nagpo-post ka from time to time, kahit sino man sa atin. Kasi na-experience ko, share ko lang sa inyo, nung last Friday, nung nag-cover kaming kasal ni Joma, sabi ni Maki, sabi niya, ikaw pala si Kid Jasper, sabi niya. Maki Torero? Hindi. Iba pang Maki. Yung photographer, sabi niya, nakikita niya daw yung trabaho ko, tapos nakikita niya rin daw yung mga pinupost ko ng mga godly isda, or yung mga quotes, yung mga kanta. Di ba, maganda yun, kahit pa paano, Lord to God, na nung binanggit niya sa akin na, ikaw pala siya, nabanggit niya na yung mga pinupost ko, nakapansin niya. Hindi ko naman siya kilala personally Ang mga kasi yun mga way of, ano ba tawag dito, na ipapakilala mo yung sarili mo. Kaya nung nagkita kami doon, sabi niya, born again Christian ka, no? Actually, pag sinabing Christian, born again na yun, kaya Christian lang isinawag. Biglang ganun ang sagot. Diba yung kinasal? Magkayakap na. Born again yun yung last Friday. Tawa ka dyan, ikaw Okay, so next. The Bible has important things to say about how we communicate and relate to one another. Never has it been more relevant than the immediacy of today's wired world. So, ang Biblia, hindi siya na-outdated. Di ba? Maaaring nag-a-advance ang technology na iba yung means ngayon ng tao to communicate, pero yung Biblia itself never changes.
kaya niyang, hindi siya nag-a-adjust eh. Hindi rin dapat, hindi kinakailangan mag-adjust, mag-adapt ng Biblia. Actually, the world, the universe itself, yung creation itself, revolves around the Bible. Kaya nga sinabi ng Panginoon, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Why? Kasi, word ng God yun eh. So, sabihin natin, kunyari, 1 billion years, kunyari, ang ikatatagal ng sanlibutan, hindi pa rin siya, yung Biblia, hindi pa rin ma-outdated. Kasi umiikot lang ang physical universe, ang creation, even the angels, sa Word of God. So, ang Biblia, hindi kinakailangan mag-adapt. Hindi kinakailangan mag-adjust. Kasi yung universe itself will adapt to the Word of God. Vice versa. Hindi kailangan maglabas ng panibagong edition. Ayan. Hindi katulad ng mga magazine, nakadepende sila kung anong trend ngayon sa panahon, sa generation. Ito, about sa ganito niyo i-publish natin, about sa mga pagkain, kasi mahilig mga gano'n. Ang Biblia, nanatiling siya. Yan. At, in this new study, you won't find a manual full of do's and don'ts. Hindi yun ang gagawin natin sa pag-aaral na ito. But timeless principles that will help us reflect Christ in our online spaces. We are obliged, we are responsible mga kapatid, na maging sa ating online life, sa paggamit natin sa social media, hindi natin iniitsapwera ang ating faith. Hindi natin iniitsapwera si Jesus Christ especially. Hindi natin iniitsapwera yung virtues, yung morality, yung spirituality na itinuturo sa atin ng Lord. Hindi ko mo online media, parang si Jesus Christ out na siya. Inilalagay mo man si Jesus Christ kapag may problema ka lang, kapag nagkaroon ka lang ng bonus. Pero, sa majority ng mga pinopost mo naman sa online, sa social media, puros carnality. Di ba? Kasi ang Facebook, kaya nga Facebook eh, yun yung mukha mo eh. Yun yung klase ng mukha na pinapakita mo sa mundo kung ano yung mga lagi mong ipinopost. Anong araw tayo? Para tayong mga open books. Ano sinabi ng isang artista? Do not judge me, I'm not a book. Di ba? Kasi ang tao kasi para tayong libro, di ba? Para tayong libro eh. At si Paul mismo nagsabi, we are like the living epistles. Tayo yung mga buhay na aklat na nakabuka at binabasa-basa ng mga tao around us. So, hindi nagkataong face and book ang Facebook. There's a reason. Because kung anong mukha ang pinapakita mo sa Facebook, yun ka. Kung ano yung lagi mong pinopost na thoughts, laman ng puso at isip mo, lumalabas sa bibig mo, yun yung klase ng mga vocabulary, mga salita na meron sa buhay mo. Kaya nga Facebook. Mukha at libro, binabasa ng mga tao na nakakakita sa iyong account. So, beware. Beware. Kunyari, mahilig kang magla-like sa mga puro pera, puro pera. Madali ang pera, instant yaman. Mukha kang pera, kapatid. Hindi ko sinasabing kung puro pagkain ang pinopost mo, mukha kang pagkain. Kung yun ang trabaho naman, syempre, di ba? Depende rin naman syempre sa motibo mo kung bakit yun ang lagi mong pinopost. Okay? Ngayon, kung lagi mong pinopost, yung puro flesh, kalamanan, nakikita ng mga tao, what's this? Diba, what's this? So, mag-ingat tayo. Kasi, dapat mag-reflect si Jesus Christ maging sa ating online spaces. Bago yung last slide, meron ba muna kayong gusto idagdag? Yung 3G, kuya. Ha? Diba dati, parang 3G, dapat laging open ang 3G natin. Yung sa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Okay, di ba? Meron ka ng ganyan ngayon, ha? May 4G na. May 4G ngayon eh. 3G mas mabilis yun. Direct access yun. Okay, maganda yun, ha? Wala nang bibilis doon. Kaya sa'yo ako eh. May LTE pa, di ba? Yung 3G po pala yun na nag-stay. Okay. Okay, ano ginasama mo, Leslie? Hindi, yun po, ang nakakalungkot po ngayon kasi mas marami pong mga unbelievers na nagpo-post ng mga word of, galing sa Bible. Nagpo-post ng mga verse. Kumbaga kinukuha nila out of context. So, ang daming mga taong nakakabasa, which is hindi naman talaga believer yung nag-post. Tapos iba yung motibo niya kung bakit niya pinost yung verse na yun. So, kung iisipin mo, dapat yung mga believer dapat ang gumagamit ng sila dapat yung nag-explain nun online.
Pero sila yung laganap ngayon eh. Kahit araw-araw ka mag-check, meron pa rin eh. Tapos, like if you, Jesus, ganyan. Oo. Para makaipon lang ng like. Oo nga, no? Ano lang po. Oo nga. Lalo yung nauso ngayon, maganda sinabi ni Ate Leslie, yung one like equals one prayer. Saan mo nakakita ng gano'n sa Biblia? Pag nilike mo, parang pinag-pray mo rin siya. Yung mga gano'ng kalokohan, dinadiretso ko na kalokohan yung mga ganyan. Prayer, isang like lang, prayer na pala yun. Nakita niyo pa paano dinigrade bigla yung prayer? Please type amen. Meron din ako na sa GCC member, nagpo-post ng mga biblical words, quotation. Minessage ko siya, tinanong ko siya, anong ibig niya sabihin. Sagot niya sa akin, wala lang. Oh. Punta ko, sabi ko, hindi ko na pinaligan, natanongin ko. Sino GCC kaya siya? member. Nagpo-post siya, tinanong ko message. Wala siya may paliwanag. Biglang merong pumiyok agad, hindi Papaliwanag ko sa'yo. Merong boses, hindi Di ba, yun nga, yun nga ang inaano ngayon nila eh. Ang Word of God, ginagawa nilang buffet. Bali lang masarap, ilang ang inaano nila. Parang restaurant, menu style religion, Kung ano yung gusto mo, yun ang gusto mo, ayaw mo, wag mo. Kaya hindi ba minsan may mga ang dali tuloy makaloko, especially ng mga artista. Minsan yung artista pag nag-quote ng Word of God, born again siguro yan, ang pogi-pogi pa naman. Yung bang, tuwan-tuwa kasi fan siya, yung nag-quote ng Word of God. Oh, born again din siya, cute-cute niya. Sibong Navarro yan. Ewan ko, hindi ko alam. Meron nga silang yung aso. Aso of praise. Meron sila ng contest. Asop? A Song of Praise? Yung Jemmy at yun, nagkaroon ng contest pero lahat puro praise song. Composition of puro praise song. Tapos biglang siningit si Emmy. Nandun siya, di ba wanted ng Interpol? Wanted na Interpol yan. Sino? Si Eddie Eddie Soriano. Soriano, tagal na, ilang taon na siyang wanted ng Interpol Imagine, hindi lang wanted ng barangay, hindi wanted ng mayor, hindi wanted ng Philippine Police. Buong mundo, wanted siya. International Police. Hanapin din sa aso. Kalokohan, Yan. So, dito sa pag-aaral na gagawin natin, makikita natin ang sarili natin, ma-assess natin ang sarili natin, kung paano nagro-rule si Jesus Christ, maging sa paggamit natin ng social media. Kasi dapat talaga kasi social media, si Jesus Christ pa rin ang siyang nagro-rule. Hindi yung sarili natin, hindi yung kamunduhan. It's easy to hide behind our online facades and interact in ways that we never would face-to-face. Kasi type ka lang ng type doon, lagay ka lang ng picture Kala mo naman okay na okay ka, di ba? Especially, wala ka namang ipinopost sa Facebook mo, kundi puro blessings. Right? Kaya akala tuloy ng tao, okay ka na. Tapos minsan yung pa-quote-quote mo, akala mo naman, katulad sinabi ko yung Alan, tao sa puso mo, yung pala, hindi naman. No, it's so easy na maging clown, magkunwari sa online. Samantalang pagdating nga sa harapan, pag magkasama na, kausap mo na, o kasama na muna mismo, magkatataka ka, bakit yun sa ganito? Pero post naman pa na siya ng post ng Word of God, pero pag magkasama kami, hindi ako nabibless. No? Actually, napaka-offending or what? Or kakaiba ang buhay. Di ba, minsan nakaka-dismaya yung ganun No? Ganun pa naman tayo, ang tataas na expectation natin sa tao, di ba? Yung bang kala mo naman kung sinong napaka-okay na sana siya, pero nung makita mo ng face-to-face or nakausap mo ng harapan, iba rin pala itong isang to, kayabangan din pala to. Parang camera 360 lang yan. Matagal ko na nalimutan yan. Meron nga pala nag-i-exist na camera 360. Oo nga naman. Ang daling mag-polish no? Ng outward appearance, no? Pero yung totoo, yung kalooban, wala. Kaya again, hindi ako boto doon sa mga online Dapat talaga magkita kayo, mag-usap kayo, makilala ng mga magulang, magkakilanlan kayo, magsibaka ng kahoy dyan, or Kasi yung mga salita kasi, words are words only Unless makikita ng genuine action. Hanggang salita lang yun
Di ba? It's so easy to say, I love you, I miss you, I will die for you. Puro icing. Yan, puro icing, di ba? Yan. So, Jesus wants to be the God of all areas of our lives, including how we communicate in the digital realm. By adopting His mindset, yung mindset ni Jesus Christ, we are better able to live out online some of the qualities that are close to His heart. At kailangan daw, again, nasa introduction pa rin tayo, maging sa ating paggamit ng online media, merong truthfulness. Dapat yung profile picture mo, hindi 10 years ago. Si Cyrus. Si Cyrus, ang layo eh. Ang layo talaga. Papalitan. Ikaw ba talaga si Cyrus? Layo yata yung tsura mo dito. Ano kasi yan 40 years ago na yung picture ko na yan. Di kasi, minsan kadalasan nagugulat din ako pag nakita ko ng personal I've been deceived. Diba? Anyway, so kailangan daw merong truthfulness. Dapat may wisdom din. Huwag kang post ng nararamdaman mo. Napubisit ako. Tapos maraming exclamation point na gano'n. Diba? Tapos, dapat daw meron gentleness. Dapat meron ding love. Dapat daw bilang Christian kasi, ito yung mga nagre-reflect. Maging sa ating mga Facebook accounts, kung Twitter man or Instagram. Okay, dapat yan. So, dito sa pag-aaral natin na Being Jesus Online, Biblical Wisdom for a Wired World, magkaaralan natin yung mga practical insights for digital discernment. Okay? Kasi kailangan din ng discernment sa ano man yung pinopost natin sa online, to be or not to be. Ipopost ko kaya yung aking backless or what? Isipin mo yun, Minsan merong nag-comment. Kunyari sa mga babae. Pag naliligo sa beach, naka-two-piece lang. Nakahayag sa buong mundo yung katawan nila at pinapanood ng lahat. Okay lang, di ba? Papuntang opisina, hinangin yung palda, lumabas ng konti ang legs at napatingin yung mga lalaki. Mga bastos! Yung mga, what's that? Di ba? What's that? Parang kanina lang, nando ka sa beach, kung ibilad mo yung katawan mo sa mata ng buong mundo, okay lang sa'yo. Tapos ngayong ganyan, kung makapagsalita ka, para namang kaluluwa mo na ang nakita or what. Minsan di maintindihan Ano kaya, magsusort ng miniskirt? Pag sumakay ng jeep, ginagano naman. Pag meron napatingin ngayon, bastos to. Nagsuot ka ng miniskirt No? Yung shorts mo. Hindi maintindihan no? Mapababae, mapalalaki, hindi mo maintindihan Lalaki naka-shorts na lalaki, di ba? Minsan, yun ang paradox for me Yun ang paradox kasi para sa akin Ano ka ba talaga? Nagpapakita ka ng flesh o hindi? Kasi sa picture mo dito, gusto mo magpakita ng flesh. Sa picture mo dito naman, para kang suma na hindi maintindihan. No? Yan. Assign na yun na kinakailangan na nating matapos yan. So una, ito yung mga pag-aaralan natin. Okay? Meron tayong 6 points. Ang una, pag-aaralan natin ay, what would Jesus tweet? Kung merong Twitter account si Jesus Christ, ano kaya ang mga ito-tweet ni Jesus Christ? Siyempre naman, wala tayong ibang standard. Ha? Sa Twitter po kasi, di ba yung follow kaya? Ayan. Di ba, nagets ka agad ni brother? Will you accept me? Ayan, di ba? Ano pa? Pag-aaralan natin, the heart of the matter. Bakit mahalaga din pag-uusapan natin? Ano kahalagahan kasi ng digital, ng online media at kinakailangan na pag-usapan tong wisdom, how to use it. And, kailangan be truthful nga. Kasi sinabi sa Biblia, ano man daw yung lumalabas sa ating bibig, yun ang laman ng ating mga puso. Hindi mo maikakaila yun. Yun ang sinabi ni Jesus Christ, di ba? Mag-ingat sa mga pananalita kasi bawat salitang lalabas sa bibig mo, ipagbibigay sulit mo sa Diyos yan. Bawat salita, hindi sinabing bawat sentence, anak, bawat phrase, bawat paragraph, hindi, every word. Word by word, sabi ni Jesus Christ, ipagsusulit sa Diyos.
kabigalan ng dibdib, yun ang inilalabas ng bibig. Kaya nga sabi ng Lord, hindi yung mga pumapasok sa bibig ng paparumi sa tao, kundi lumalabas sa kanyang bibig. Kasi yun yung mga nanggaling sa puso. No? At kadalasan niya, lumalabas ang katotohanan pag nabigla, pag nagalit, o kaya gutom. Yan, lumalabas yung katotohanan. Number 4, of course, be wise. Ginagamitan din ng wisdom ang social media. And of course, be gentle naman. Be gentle. No? Scorpion ka! Yung mga ganang salita. Ha? Mga bashers. Mga bashers? Ano yung? Magbigay nga ng example ng bashers. Diyan mo yan. Ay, basta yun. Puro negative yung sasabihin sa'yo. Like, hindi ka positive. Ganun. Ano yan? Ano ba? Parang online bullying. Online bullying. Ang pangit-pangit mo naman. Yung mga ganun salita, ano? Sa bagay. Nga. Yung tinola mo. Pweh! Yung mga ganyan, ano? Tapos ino-online pa. Marami nakakabasa, ano? Ay, panis kasi kinain mo pa. Wala ka. Sabihin mo, maasim yung tinola ko. Panis na yun, kinain mo. At panghuli, of course, be loving naman. Dapat punong-puno rin ng love. Maging ang paggamit natin o pagpopost natin ng anything sa social media.